Hello mga ate, magandang araw from Madrid, Spain. Today's mini vlog. Ayan, today's mini vlog natin. Ayan. So alam nyo na, itong video na ito is last February pa. Alam nyo na dahil nga medyo busy ako that time, kaya hindi ko na-edit. So ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-edit at i-share sa inyo yung nangyari that time, yung araw na yun. So galing ako from work. Medyo nagmamadali na ako dyan. May hawak akong payong dahil medyo naulan-ulan. Kailangan ko kasing punta si Eloisa sa salud or sa clinic. Ipapacheck up siya. Actually, wala siyang doctor's appointment. Pero dito kasi mga ate is kung kailangan na ipacheck up siya, emergency, pwedeng-pwede. Kasi nga, tulad ng sabi ko, prioridad nila ang mga bata dito. Kahit na hindi mga bata, pag kailangan talaga ng emergency na check-up, is pwedeng-pwede. So, nakarating na nga ako dyan sa bahay. So, makita nyo dyan yung mata niya is parang namaga. Na hindi ko alam kung anong tawag yan. So, pag yan sa Pilipinas, parang yung mga kasabihan natin na siguro nanilip ka kaya parang may bunga, parang mga ganun-ganun na. Ayan, tikita nyo, pulang-pula siya. Akala ko nga mga ate is kinagat lang siya ng ipis, pero wala namang kaming ipis dito sa bahay or something na insekto. Wala naman kasi chinecheck ko naman yan yung kung saan yung bed namin. So, actually, 2 days na ata yan or 3 days, hindi siya nagbabago. Kaya medyo kinabahan ako. So, kinailangan ko talaga siyang dalhin sa clinic or salud sa Espanyol. Kita nyo dyan, yung mata niya is medyo maga. At saka, kinakamot niya kasi. Hindi ko alam mo yung tawag sa Tagalog, yung parang linilid-lid niya yung kamay niya. Kaya siguro yun din yung dahilan. Pero may dahilan yan kaya nagkaganyan. So may nadaanan kaming mga prutasan. Nakikita ko yung mga, alam nyo na yung mga presyo. Talagang sobrang mahal. Mahal talaga lahat ngayon mga ate. Alam nyo na. Sa mga gusto ko talaga dito sa Europa, mga lodi dito sa Madrid is if about sa mga health, sa mga pagpapadoktor is libre. Yun yung isa sa mga gusto ko talaga. Dahil iba, kahit wala kang papel or meron ka mang papel, basta pumunta ka sa ospital or sa mga clinic, talagang hindi ka nila, ano bang tawag doon, talagang binibigyan ka talaga nila ng time, ganun yung parang, hindi ka pwede dahil wala kang papel, hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga na pag yung health ang pinag-uusapan is iba talaga dito. Ibang-iba, mapapasana all ka, sana ganyan din sa Pilipinas. Mga ate, yun na lang yung lagi kong pinagdadasal na sana dyan sa Pilipinas, mga ate, libre din yung health natin, yung every time na may nagkakasakit, wala tayong binabayaran, ba? At saka yung mga dito mga ludi, pag rinesetahan, pag may reseta ka, sentimos lang ang bayad ng mga gamot. Pero kung wala ka namang reseta is mga na something 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro. Depende rin sa gamot na binigay sa'yo o depende rin sa sakit na meron ka, parang ganon. O mga ate, tatanungin nyo siguro bakit libre. Tulad ko mga ate, dahil nga nagtatrabaho ako sa resto, resto is kumpanya kumbaga, or kahit nagtatrabaho ka sa bahay, kasi nga bahay is binabayaran din ng amo mo yung seguridad sosyal mo. So yung seguridad sosyal mo, yun yung parang ginagamit na, kaya libre na yung health. Ayan, parang magkaiba lang kung magkano, mas parang pag sa bahay is mas mura lang ata yung seguridad sosyal. Ayan, pero pag halimbawa sa mga kumpanya, yan, mga restaurante or yung mga nagtatrabaho lalo sa mga government, malaki ang mga seguro ng mga yan mga ate. So, yun yung dahilan kung bakit libre, dahil dun na kinukuha yung mga parang bayad. Hindi na kasi nga, di ba kahit pupunta tayo dyan sa Pilipinas, pag pupunta tayo dyan sa hospital kahit public, meron tayong, wala man tayong babayaran, pero yung gamot is babayaran natin na, alam nyo na, may discount man na para lang yung senior, yung mga PhilHealth, mga ganyan. Kasi nga dito mga ate is libre kasi talaga. Sentimos pag may reseta, tulad ng sabi ko, ganyan. And
Pag na-hospital ka naman, pag na-confine ka, libre. Pero dyan sa Pilipinas kasi mga ate, lalo na pag nasa private, Diyos ko, talaga namang grabe. Tulad na nung kwan, ramdam na ramdam ko talaga mga ate nung na-hospital yung papa ko ng 1 linggo and napunta siya sa private, doon siya sa private tinakbo kasi. Sa mga hindi nakakaalam, yung papa ko kasi is 2 years ago is na mild stroke siya. And mas ginusto ko siyang pinadala sa private hospital mga ate. So alam nyo na, syempre may kamahalan, may discount dahil nga si Papa is yung yung ano bang tawag doon, yung 60, may 60 na siya, ano bang tawag doon, hindi ko na maalala mga ate. So yun, so magkakaiba talaga, mapapasa na all ka lang talaga. Yun lang dito mga ate is, yun lang kasi dito ang medyo may mako-question, hindi naman sa question, is halimbawa pag may mga appointments ka, halimbawa yung mga espesyalista or kung ano man yung medyo matagal-tagal lang, hintayin mo yung tawag, ganyan. Ganun. Depende lang kasi pag pupunta ka sa emergency sa hospital, depende kasi sa sitwasyon. Pero kung kukuha ka ng mga espesyalista, ganyan, kung ano man yung mga klaseng espesyalista, medyo may katagalan. Pero libre lahat. So, ayan, na-share ko lang mga ate. So, ayan, pauwi na kami. At yung resulta nga is, nakamot daw nga ni Elo yung mata niya, doon sa loob ng mata niya, kaya siya nagkaganon. Hindi daw nakagat ng insekto or whatever. Normal lang daw yun na nakamot niya, and nakamot niya doon sa may loob ng mata niya, kaya medyo namaga. Yun yung dahilan niya. So, binigyan lang siya dyan ng gamot, at saka sinabi ko na lang yung dry skin niya, kaya isahan na lang yung bili ko. So, ang binayaran ko lang yan at mga ate is hindi ako nagkakamali. Wala pang 3 euro. Kasi medyo ang nagpamahal lang is yung krema ng skin ni Eloisa. Kasi nga si Eloisa, ang tawag nila is atopic skin. Yun yung kalimitan sakit ng mga batang na ipapanganak dito. Dry na dry. Si Eloisa, lalo na mga ate, pag yung sobrang lamig, dry na dry, nakikita nyo naman siguro sa mga video ni Eloisa. Nakikita nyo sa mukha niya na minsan yung parang may namamalat-malat. Yun is dry skin niya mga ate. May mga gamot. So, yung mga special na lotion ni Eloisa mga ate is, yun yung hindi nakasama sa seguro. So, yun yung may mga kamahalan talaga. Pero yung mga cream niya na is narinereseta, yun yung mga mura. Pero yung mga lotion na pang araw-araw niya is hindi kasama. Yun yung mahal. At saka yung, meron siya kasing ginagamit din para sa dry skin niya na pag naliligo. Yun yung mga mahal mga ate. Pero kailangan kasi ni Eloisa yun, mga ate, kasi nga para hindi siya nangangati sa gabi, lalo na kasi sa gabi at saka sa sobrang lamig, dun siya nangangati. Pero sa summer mga ate, hindi siya ganun, hindi siya, kasi nung umuwi kami ng Pilipinas, kasi nga sobrang init, napansin ko mga ate, hindi talaga siya nangangati. So sa lamig lang talaga.